Magandang araw sa iyo. Ngayon, bubuksan natin ang itong mga materyales na ipinadala mo. Pag-usapan natin ang resulta ng isang malaking pagkabigo. Oo, at base sa mga tekstong theological at mga sipi sa Biblia, di ba, parang isang kaganapan lang yan pero binago niya ang lahat. Lahat talaga. So, ang goal natin dito, alamin natin kung ano ba talagang sinasabi ng mga source mo tungkol sa naging epekto nito sa mundo, sa atin. Tama. Ano bang nangyari sa lupa? Oo, sa lupa. At saka sa kalooban natin. At yung pinaka-importante, may solusyon ba sa panloob na digmaan na, alam mo yun, baka nararanasan mo rin mismo. Halika't himayin natin to. Ang fascinante dito, para sa akin, ay kung paano ipinapakita ng mga tekstong ito na ang isang desisyon lang nagkaroon ng ripple effect na umabot mula sa mismong lupa hanggang sa pinakaloob ng pagkatao natin. Na pagkakamali, parang cosmic shift. Yan yung term. Cosmic shift. At para maintindihan yan, magsimula tayo sa pinaka-physical na resulta. Yung pagbabago sa mismong lupa. Sige, simulan natin dyan. Kasi ang unang punto na binabanggit sa Genesis 3:17 ay napakadirekta. Sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa unang dinig, parang ang laki, parang ang abstract ng konseptong yan. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan sa araw-araw na buhay? Magandang tanong yan, kasi hindi nga siya abstract. Ayon sa mga sumunod na talata, may dalawang napaka-practical at malinaw na epekto yan. Okay, ano yung una? Una, yung simpleng pagkain, magiging resulta na ng mabigat na pagtatrabaho. Sabi sa Genesis 3:19, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay. Oo. So hindi na yung paraisong madali lang ang lahat. Ito na yung simula ng tinatawag nating grind. Yung grind, tama. Yung kailangan mo nang magbanat ng buto para lang may maihan sa mesa. At hindi pa garantisado. Parang sinasabi na yung kalikasan hindi nakampi sa'yo. Yan mismo ang diin. At dyan pumapasok ang ikalawang epekto. Ang lupa mismo maglalabas na ng mga tinik at dawag. Mga tinik at dawag. Oo, hindi na lang puro mabuting bagay ang tutubo, parang yung lupa mismo nagkaroon ng sarili niyang pagtutol. Lalabanan niya yung pagsisikap ng tao. Kung iisipin mo, ito ang simula ng agrikultura bilang isang giyera. Hindi na lang basta pag-aalaga. Hindi na. May resistance na. At ang sumpang ito hindi pala tumitigil sa lupa. Lumalagpas pa, umaabot sa katawan mismo ng tao. Kasi binabanggit din dyan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Eksakto. Kamatayan? Grabe ang bigat niyan. Ito na yung pagpapakilala sa kamatayan bilang isang tiyak na katapusan. Oo. At dito, nagiging mas malalim ang usapan kasi ang pinakamatinding epekto pala ng sumpang yon, hindi sa agrikultura, kundi sa ating inner landscape. Sa loob natin. Ipinapakita ng mga source na yung lupa sa labas ay naging salamin lang ng lupa sa loob. Yung konsepto ng lupang tinutubuan ng mabuti o masama, ginamit na analohiya para sa puso. Okay. Paano yun? Sa Hebreo, Kabanata 6, sinasabi na ang lupang sumisipsip ng ulan at nagpapatubo ng kapaki-panabang na halaman, yan yung pinagpapala. Parang hardin na inalagaan ng mabuti. Namumunga ng maayos. Tama, pero ayon sa parehong talata, kung ang lupa ring yun ay nagpapatubo ng mga tinik at dawag, Yun na yung isinumpa, yun na yun, itinuturing na isinumpa at ang kahihinatnan ay masunog. Malinaw yung connection. Ang nangyari sa lupa sa labas, yun din ang nangyari sa lupa ng puso sa loob. Parehong tunubuan ng mga tinig at dawag. You know, that idea of thorns and thistles. It makes me think about the thorns inside my own head. Yung mga negatibong pag-isip, yung biglaang galit. So let's go there. Anong itsura ng isang pusong isinumpa ayon sa mga materyales mo? dito na tayo papasok sa Roma Kabanatang 7 na parang isang napaka-brutal at tapat na diary ng isang taong nakikipaglaban sa sarili niya. Ito yung sikat na chapter. Oo, dito ipinakilala ang tinatawag na batas ng kasalanan na nananahan sa ating katawan, sa ating laman. At ang paglalarawan dito ay isang malalim na pagkabigo. Pagkabigo, oo. Sabi sa Roma 7:18, sapagkat nalalaman ko na sa aking laman, ay walang nananatilan na anumang mabuti. Isipin mo ang bigat ng pag-amin na yan, na sa kaibuturan mo mayroong isang fundamental na kakulangan. Tama.
At hindi lang yan teorya, di ba? Ang ganda ang pagkakapaliwanag niya sa karanasan mismo sa Roma 7:19. Ang mabuti na nais kong gawin ay hindi ko ginagawa, ngulit ang masama na hindi ko nais gawin, iyon ang patuloy kong ginagawa. Di ba? Napaka-relatable niyan. Grabe, parang yung bawat New Year's resolution ko nang yan. Sa isip ko, magiging fitness guru ako by February. Sa gawa, champion ako sa pagpindot ng snooze button. At pag-order ng pizza. Ganyan-ganyan yung pakiramdam ng pagkakabigo sa sarili. Yan ang universal na karanasan, di ba? Yung isip mo, yung panloob na pagkatao, gusto niya yung tama. Pero yung laman, itong katawang lupa, may sariling agenda. Parang may dalawang batas na nag-aagawan sa loob mo. May sariling agenda yan. At dito, ipinakilala ng source ang konsepto na medyo bitin yung Tagalog na pagnanasa ng laman. Kasi sa orihinal na Korean, ang tawag dito ay yukcheui soyok. Yukcheui soyok? Ano yon? Hindi lang siya basta desire. Ito isang aktibong panloob na pwersa na laging kumukontra sa kabutihan. Parang may sarili itong ahente sa loob mo. Wow! Kaya pala ramdam na ramdam mo yung pagod at yung desperasyon sa sigaw niya sa Roma 7:24. Isang kahabag-habag na tao, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Oo, hindi na yan simpleng tanong. Sigaw na yan. Sigaw ng tagsuko. Parang sinasabi niyang, sinubukan ko na lahat. Pero talo pa rin ako. At iyon ang nagiging resulta. Dahil sa digmaang ito, naging halos imposible para sa tao na sundin ang mga utos at mahalin ang kapwa mula sa puso. Hindi na to simpleng pagpili. Isa na itong araw-araw na labanan laban sa isang malakas na puwersa sa loob mo. Okay, gets ko yung problema. Pero parang ang dating nito ay wala talagang pag-asa ang tao. Parang sinasabi ng sources na defective tayo by design? Ganun ba talaga kagrabe? May laban pa ba tayo dito? Meron. At ang susi, ayon sa mga tekstong ito, ay hindi yung mas pagbutihin pa ang paglaban. Hindi. So ano? Ang susi ay ang pagbabalik ng isang bagay na nawala. Sinasabi sa material na ang nawala kay Adan ay ang hininga ng buhay. Sa Korean, sengi. 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 Hininga ng buhay. Hindi lang ito basta hangin. Ito yung divine life force. Nang mawala yun, naging laman na lam siya. Doon nagsimula ang pamumuno ng yukcheui soyok. Okay. Kaya ang solusyon ay ang tanggapin muli yung hininga ng buhay na tinutukoy dito bilang ang banal na espiritu. So ang solusyon ay hindi isang bagong set ng rules, kundi isang restoration. Pagbabalik ng isang nawawalang component. Pero teka, automatic na ba yon? Kapag dumating yung banal na espiritu, bigla ka na lang magiging mabuti? Parang hindi ganun kasimple. Hindi nga. Magandang punto yan. Ang pagdating ng banal na espiritu ay hindi ang katapusan ng laban. Simula pa lang. Ito ang simula ng isang tunay na laban kung saan may pag-asa ka ng manalo. Ang ginagawa nito ay binibigyan ka ng isang tunay na pagpipilian na wala ka dati. Dalawang pagpipilian. Kung pipiliin mo sa tulong ng banal na espiritu, maaari mo nang paglabanan yung yukche o suyok. Okay, so may kakampi ka na. May kakampi ka na ng mas malakas. At ang resulta nito, pag nagtagumpay ka, ay ang bunga ng espiritu sa galasya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Mga katangi ang halos imposibleng i-produce ng kusa, lalo na kung consistent. So, the spirit is more like a trainer in your corner, not a substitute fighter. Eksakto. Ikaw pa rin ang lalaban, pero may nagbibigay na sayo ng lakas at direksyon. At yung pangalawang opsyon? Dahil ikaw pa rin ang pumipili, nandun din yung ikalawa. Maani kang baliwalain ang tulong ng espiritu at sundin pa rin ang pagnanasa ng laman. Walang pilitan. So, walang bunga. Babalik lang sa mga tinig at dawag. Yun nga. May babala pa nga sa source na kung patuloy na tatanggihan ng espiritu, darating ang panahon na ito ay aalis. Relasyon kasi yan, hindi pag-aarit. Teka, kung may banal na espiritu na palang tumutulong sa loob, dapat mas madali na, 'di ba? Pero parang may sinasabi pa yung sources mo na may isa pang kalaban at wala na to sa loob natin. Oo, at dito lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Ang laban pala ay hindi lang panloob. Meron ding napakalakas na pressure mula sa labas. Mula sa lipunan. Tama. Dahil lahat ay nagkakasala.
Nagkaroon ng malakas na pressure na sumama na lang sa agos. Ang kasalanan naging normal, naging kultura. Parang peer pressure on steroids. Yung kung lahat naman gumagawa nito, bakit ako maiba? May takot na mapag-iwan, yung tinatawag nating FOMO. Mas matindi pa riyan. Sinasabi na kung hindi ka sasali, ikaw ang itatakwil. Ikaw ang magiging kaaway ng sistema. May social cost. May social cost. At para lalong lumala, idinagdag pa ng source ang impluensya ni Satanas na sinasabing bumabalot sa sistema ng mundo na lalong nagpapahirap sa paglaban. Grabe, so kalaban kong sarili ko at kalaban ko rin ng buong mundo. Paanong laban to? Parang dehadong-dehado ang posisyon ng isang taong gustong gawin ng tama? Parang imposible manalo? At iyan mismo ng pinakapunto ng mga source. Sa sariling lakas ng tao, imposible talaga. Imposible. Kung sa panloob na laban pa lang hirap na, paano pa yung panlabas? At para ipaliwanag to, gumagamit ang teksto ng isang napakalinaw na halimbawa. Sige, ano yun? Sabi doon, sa sarili mong lakas, sa sarili mong disiplina, kaya mong pigilan ang sarili mo na patayin ng isang kaaway. Magagawa mo yan. Okay, kaya yan. Mahirap pero posible. Self-control. Pero, at dito ang malaking pagkakaiba, hindi mo kayang mahalin ang kaaway na iyon. Ang pagmamahal sa kaaway, isang aktibong kilos ng puso, hindi lang pagpipigil ng kamay. Yan ay nangangailangan ng isang bagay na higit pa sa willpower. Kailangan na ng tulong doon. Nangangailangan yan ng ganap na pagsuko sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Dito mo makikita yung linya kung saan nagtatapos ang kaya mo at kung saan nagsisimula yung kailangan mong ipagawa sa iba. Wow, yan ang malinaw na linya. Doon mo talaga makikita ang hangganan ng sarili mong kakayahan. Ang pagpigil sa masama, kaya ng willpower. Pero ang paggawa ng isang bagay na radikal na mabuti, yun yung imposible gawin mag-isa. Malinaw na sa akin. At ito ang konklusyon ng mga source. Ang lahat ng ito, ang kahinaan ng tao, ang pagiging isinumpa ng katawan, ang digmaan sa loob at labas, ay lalo lang daw nagpapakita kung gaano kahalaga at kung gaano ka-evidente ang biyaya ng Diyos. Ang nilikha ay makakatagumpay lamang sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa sariling galing. Ang mismong pagkabigo natin, yung paulit-ulit na pagbagsak, ang siyang nagiging daan para makita natin na kailangan natin ng tagapagligtas. Ang mismong dilim ang nagpapatingkad sa liwanag. Yun mismo. Isang kumpletong aglalakbay talaga. Mula sa sumpa sa lupa hanggang sa digmaan sa loob ng ating mga puso, sa solusyon sa pamamagitan ng banal na espiritu, at sa huli, sa masakit ngunit kinakailangang pag-amin na hindi natin ito kayang mag-isa. Mula sa pagkabigo hanggang sa posibleng tagumpay na nakasalalay, hindi sa ating lakas, kundi sa biyaya. Tama, bilang pangwakas na pag-iisipan para sa iyo, kung ang puso ay parang isinumpang lupa na natural na tinutubuan ng mga tinik at dawag, ano kaya ang mga partikular na tinik na palagi mong sinusubukang bunutin sa iyong buhay? Galit ba yan, inggit, takot o pagiging mapanghusga? At ano kaya ang magiging itsura kung sa halip na subukang bunutin ang mga ito ng mag-isa at mapagod, ay iimbitahan mo ang isang banal na magsasaka para tulungan kang linyahin ang lupang iyon dahil alam mo na sa kaibuturan mo, hindi mo ito kayang gawin mag-isa.